Marriage is the most honorable estate created and instituted by God, signifying unto us domestical union, which also exists between Christ and the Church. So too may this marriage be adorned by true and abiding love. Ito ang sabi ng pari sa harap ng dalawang taong nagmamahalan, hanggang sa dumating ang punto na pinasuot na ang singsing. Agatha, I give you this ring as a visible and constant symbol of my promise to be with you as long as I live. Sabi ni Carlito at sinagot ko naman ito. Carlito, I give you this ring as a symbol of my love for you. Let it be a reminder that I am always by your side and that I will always be a faithful partner to you. Sa mga sandaling iyon ay halos hindi ako makapaniwala. Nasa simbahan pala ang patutunguhan ng pagmamahalan na kay tagal naming iniingatan. Dahil almost 5 years na kami magkasintahan ni Carlito. Hanggang sa sinabi ng pari ang mga salitang, I now declare you to be husband and wife. Naghiyawan at nagpaalakpakan ng mga bisita sa sobrang nilang saya para sa amin ng bagong kasal. Now you can kiss your wife. Huling katagang binitawan ng pari. I love you so much, Agatha, Carlito said. I love you too, Carlito. I replied with tears in my eyes. Nang matapos ang aming kasal ay sumakay na kami sa kotse para magtungo sa hotel, kung saan nakahanda ang resepsyon. Ang saya-saya ko, Carlito. Sabi ko sabay lingon sa aking asawa. Ako din, Agatha. Walang mapagsidan ang aking saya ngayon. Tugon niya sabay halik sa aking kamay. Habang binabaybay namin ang kahabaan ng kalsada, nagpatugtog si Carlito ng paborito naming kanta. Ang Right Here Waiting For You. Ang ganda talaga ng kanta. Talaga nakaka-inlove. Nakangiti kong sabi. Tama ka, Agatha. Kaya tandaan mo palagi na mahal kita. At kahit kailan hindi kita ipagpapalit. At ikaw lang talaga. Madamdaming sabi ni Carlito sa akin. Hindi naman napansin na mayroong isang malaking truck ang nawala ng preno. At nasa likuran namin ito. Dahil ang atensyon namin ay nasa harapan. Habang malaya namin pinakikinggan ng kanta. Isang malakas na pagsalpok mula sa likuran ng aming sasakyan. Oh my God! Carlito! Gulat na bulalas ko at napahawak na mahigpit sa kamay ng aking asawa. Oh God! Nagpanik na rin si Carlito at pilit inapakan ng preno. Panay ang silbato niya dahil maraming sasakyan ang nasa aming harapan. Pareho kami nagsisigaw dahil dumiretso ang kotse sa isang malaking puno at naipit sa malaking truck na nasa aming likuran. Nagpatuloy pa rin sa pagtugtog ang paborito naming kanta. Kahit wala na kaming malay. Agatha! Sabit ni Carlito sa aking pangalan kahit nahihirapan nito. Duguan ang kanyang muka at pilit pinunasan para makita niya ang aking kalagayan. Hinawakan niya ang aking mukha, ngunit wala pa rin akong malay at punong-puno ng dugo ang aking mukha. Ang akala ni Carlito patay na ako, kaya hindi na siya umaasa na mabuhay pa. Hinawakan niya ng maigpit ang aking palad at hinihintay na malagutan na rin siya ng hininga. Dahil sa maraming dugong nawala kay Carlito at sugat sa kanyang katawan, nawalan na rin ito ng malay. Naisugod kami sa ospital at parehong puno sa dugo ang aming mga suot. Maraming naawa sa aming kalagayan sapagkat bagong kasal pa lang kami. Ngunit isang masaklap na trahedya ang sinapit namin. Hindi ko malaw ang buo kong katawan pero ang isip ko gumagana pa rin na pinilit na lumalaban mula sa kamatayan. Sapagkat hindi pa ako handang iwanan si Carlito. Marami pa kaming pangarap. Marami pa kaming gustong gawin sa buhay kaya lalaban ako mula sa kamatayan. Titiisin ko ang sobrang sakit ng aking katawan. Mabubuhay lamang ako. Mahal na mahal kita, Carlito. Bibig kong sabi. Kritikal ang kalagayan naming dalawa pero mas malubha ako. Sapagkat nag-agaw buhay ako, pakiramdam ko ay patay na ako. Dahil nakikita ko ang aking katawan at ang mga doktor na abala sa pag-aasikaso sa akin. Sobra ako naguluhan sa mga sandaling ito sapagkat nakatayo ako na malinis at maputi ang aking gown. Subalit ang isa kong mukha ay duguan ng buong gown. Nakita ko rin si Carlito na may mga aparatong nakasabit sa kanyang katawan at may oxygen sa kanyang ilong. Lumaban ka, Carlito.
Huwag mo akong iwanan. Alalahanin mong marami pa tayong pangarap. Luhaan kong sabi. Agata lumaban ka anak. Napalingon ako at nakita ang aking mama na humahagulhol. Nilapitan ko to at hinawakan ngunit nabigla ako dahil dumiretso ang aking kamay. Patay na ba ako? Hindi. Ayoko pang mamatay. Nakaramdam ako ng sobrang kalungkutan. Doktor, mabubuhay pa ba ang anak namin? Luha ang tanong ng aking ama. Sa ngayon ay hindi ko kayo kayang sagutin dahil tanging ang pasyente lang ang nakakaalam kung hanggang kailan siya lalaban. Malaking pinsala ang natamo ng kanyang ulo dahilan ng kanyang pagkakomatos. Paliwanag ng doktor. Diyos ko, ang anak ko! Muling napahagulhol ang aking ina sa kanyang nalalaman. Doktor, kumusta naman ang kalagayan ng kanyang asawa? Tugon ng aking ama. Ligtas na siya sa panganib pero kailangan pa rin ang obserbasyon ng kanyang isang tuhod dahil sobra tong namaga at delikado na maputol to. Diyos ko, bakit nangyari ito sa kanila? Tanong ng aking ina. Huwag ka mag-alala mama, lalaban ako. Sabi ko na ako lang ang nakakarinig. Patuloy sa paghugulhol ang aking ina at halos hindi matanggap ang nangyari sa amin. Ma, tama na. Baka magkasakit ka pa niyan. Pangako mabubuhay ako para sa inyo ni Papa at lalo na sa aking asawa. Sabi ko. Agata! Agata! Sambit ni Carlito sa mahinang boses. Tumakbo ako palapit sa kanya at nang marinig ko ang tinatawag ni Carlito ang aking pangalan. Carlito? Sambit ko sa aking asawa at awang-awa ko sa kanya. 1 year later. Tuloy ang gumaling si Carlito at ako'y nanatiling komatos pa rin at kasalukuyan ako nasa bahay. Dahil ito ang gusto ni Carlito para araw-araw niya akong maalagaan. Sa sarili naming bahay kami dumiretso. Isa ito sa nabuo ng aming mga pangarap at pagmamahalin ni Carlitos. Pero naming dalawa ang kinagastos para mapatapos namin ito. Kahit komatos man ako ay hindi ako hinihiwalay ni Carlito ng kwarto. Kahit papaano magkasama pa rin kami at patuloy niya akong inaalagaan. Pinupunasan bago siya matulog. Kinakausap kahit hindi ako sumasagot. Nakabuka ang aking mga mata at nakakarinig. Ngunit po ang katawan ko ay hindi gumagalaw. Asawa ko, gumising ka na. Sobra na kitang namiss. Lalo na yung pag-asikaso mo sa akin. Yung yakap at paglalambing mo. Namiss ko yun. Maluhaluhang sabi ni Carlito habang pinupunasan niya ako. Miss na rin kita, Carlito. Sana hindi ka magsasawang aligaan ako. Mahal na mahal kita. Bulong ng isip ko sabay patak ng aking mga luha. Gustuin ko man na bumalik sa dati pero ang katawan ko'y ayaw pa rin kumana. Mahirap sa isang tulad ko ang ganito. Subalit tumaasa ako na babalik rin sa normal lang lahat. Kinabukasan ay maagang gumising si Carlito para painumin ako ng gatas bago siya papasok sa trabaho. Alam kong nahihirapan ang aking asawa sa mga gastusin. Buti na lang at may tiyahin ako sa ibang bansa at isa siya sa tumutulong sa aming gastusin. Kapag umaga ang aking biyanan ng kasama ko sa bahay at tinaalagaan niya ako. Minsan ang ina ko naman na nagbabantay sa akin. Agata, sana gumaling ka na. Naawa na ako sa aking anak. Sobra na siyang nasasaktan at nalulungkot sa iyong kalagayan. Sambit ng aking biyanang babae. Lumalaban ako mama pero ayaw ng aking katawan. Gusto ko nang mabalik sa dati. Pagod na rin ako sa aking kalagayan. Tugon ko sa aking sarili. Kinagabihan ay dumating ang aking asawa galing sa trabaho at alam kong pagod ito. Pero eto siya't inaasikaso pa rin niya ako. Agata, I decide na kukuha ng isang private caregiver para mag-alaga sa'yo kasi hindi na kaya ng aking katawan. Napapagod na akong masyado. Bukas darating siya dito sa bahay, sabi ng aking asawa. Nagulat ako sa kanyang sinabi at nasakta ng konti dahil napapagod na pala siya sa akin. Paano kung hindi niya na ako maalagaan tulad ng pag-aalaga mo sa akin, Carlito? Paano kung sasaktan niya ako? Hanggang tanong na lang ako sa aking sarili at bahagyang pumatak ang aking mga luha. Kinabukasan ng hapon, maagang dumating si Carlito at kasama niya na ang sinabing private caregiver at hinarap niya to sa akin.
Asawa ko, nandito na ang mag-aalaga sa iyo. Araw-araw. Si Eliza. Pagpapakilala ni Carlito sa akin. Medyo nakaramdam ako ng konting paninibugho sa babae dahil maganda to at sexy. Ang hindi ko lang gusto ay kapag tumitingin siya sa aking asawa dahil meron kasamang pang-aakit. Pagkatapos itinuro ni Carlito ang mga importanteng bagay na dapat niyang gawin sa akin, hinatid na siya sa kabilang kwarto para yun ang pansamantala niyang maging kwarto. Ang masakit dahil ang kwartong yon ay inilaan namin para sana sa magiging panganay naming anak. Pero pakiramdam ko hindi na matutupad ang aming mga pangarap na yon. Ngunit kahit ganun pa man ay umaasa pa rin ako na muling babalik ang aking buhay sa normal. I know you love me, Lord. Please give me a second chance para tuloy akong gumaling. Ikaw lang, Lord, ang nakakakilala at nakakaintindi sa aking kalikayan. Alam ko may dahilan ka kung bakit nangyari ito sa akin ngayon. Ngunit umaasa ako na gagaling pa ako. Pipi kong dasal kasabay sa pagpatak ng aking mga luha. Asawa ko, aalis na ako ha. I love you so much. Sabi ni Carlito sabay halik sa aking labi. I love you too, Carlito. Pipi kong tugon at nakadilat ang aking mga mata. Eliza, ikaw nang bahala sa asawa ko. Huwag mong kalimutan na i-monitor ang mga bilin ko. Yes, sir. Huwag po kayo mag-alala, natatandaan ko po ang lahat. Nakangiting tugon ni Eliza. Mabuti, sige alis na ako. Nang makaalis si Carlito ay nagsimula namang naglikot ang mga mata ni Eliza sa loob ng aming kwarto. Ay, ang ganda mo dito, ma'am. Pero sayang dahil naging unutil ka. Sambit ni Eliza habang kinuha niya ang frame na ang nasa larawan niyang kasal namin ni Carlito. Ibaba mo yan, baka mabaasag mo pa. Sigaw ng aking isip. Ang gwapo talaga ni Sir Carlito. At hinablos niya ang mukha ng aking asawa. Ay, sana mapansin niya ako. Dagdag pa ni Eliza. Sabi ko na nga ba, pinagnanasaan mo ang aking asawa pero hindi ka papansinin ni Carlito dahil mahal niya ako. Wika ng aking isip at nakaramdam ako ng pagkainis sa aking sarili. Sapagkat wala man lang ako magawa. Walang ibang inatupag si Eliza kung hindi ang mga kaupo lang habang abala sa kanyang phone. Ni hindi man lang niya tiningnan kung umihiba ako. Kung may laman pa ba ang aking dextrose. At maya-maya pa'y tumayo si Eliza. Ma'am, maiwan mo na kita dahil nagugutom ako. Pero babalik rin ako agad kaya relax ka lang dito, okay? Sabay tapik-tapik niya sa aking hita. Saan ka ba napulot ni Carlito? Wala kang silbi na private caregiver. Abusado. Galit kong sabi sa aking isip. Diyos ko, wag naman po sanang matukso ang aking asawa sa babaeng to. Baka hindi ko na po kakayanin. Bumalik si Eliza na may dalang pagkain niya. Ang bastos nito dito pa sa kwarto kumakain. I said to myself. Habang kumakain si Eliza ay busy rin to sa kanyang phone at maya-maya pa'y biglang nagring ang phone nito. At dali-dali niyang nilunok ang pagkain na nasa kanyang bibig. Hello, sir? Sagot niya sa kabilang linya at alam ko na ang aking asawang tumatawag sa kanya. Yes, sir. Okay naman po si ma'am. Opo, sir. Pinalitan ko na po siya ng pampers. Pagsisinungaling ni Eliza. Ang kapal na mukha ng babaeng to. Sobra akong nainis sa kanyang mga sagot sa aking asawa. Okay, sir. Bye. Anyat nakangiti ito. Pagkatapos sila mag-usap ni Carlito ay dali-dali siyang kumuha ng pampers at agad na lumapit sa akin. Basta-basta na lang niya akong pinalitan at hindi man lang nagpaalam sa akin at hindi man lang ipinunasan ng basang tuwalya. Nang matapos na siya ay muli itong umupo at pinagpatuloy ang kanyang pagsubo while dot-dot sa kanyang phone. Kinahapunan, dumating ang aking asawa at agad lumiretso sa paghalik sa aking labi. I miss you, Agatha. I love you. Sabit ni Carlito sa akin. I love you to, Carlito. At tumitig ako sa kanyang mga mata. Miss na rin kita. Dagdag ko at pumatak na naman ang aking mga luha at nakita yun ni Carlito. Agatha, may masakit ba sa'yo? Pag-aalala niya sa akin at dali-daling pinunasan ang aking mga luha. Mahal na mahal kita, Agatha. Mahal na mahal. Luha ang sabi ni Carlito at niyakap niya ako ng napakahigpit. Mahal na mahal din kita, Carlito. Alam kong nahihirapan ka sa aking kalagayan ngayon.
Alam kong pagod ka na pero sana habaan mo pa ng konti ang pagtitiis mo. Dahil ako, pinilit ko pa rin lumaban kahit nahihirapan na sa aking kaligayahan. Sana wag kang matukso sa iba. Tugon ko kay Carlito ngunit sarili ko lang ang nakakarinig. Eliza, pwede ka nang lumabas at maraming salamat sa pag-aalaga mo sa aking asawa. Anong alaga? Hindi niya nga ako inalagaan, Carlito. Baliw ng aking isip. Walang anuman po sir, sige po. Tugon ni Eliza. Bago pa man ito lumabas ay nag-iwan pa to ng nakakapang-akit ng ngiti. Ngunit hindi naman to pinansin ni Carlito. Good night, Agatha. Sabi nito at tumiga na to. Good night to, Carlito. Maaga nagising si Carlito para sikasuhin ako. Pinunasan niya ang aking buong katawan at pagkatapos ay pinalitan niya ako ng diaper at damit. Salamat Carlito dahil hindi ka napapagod sa pag-aasikaso sa akin. Sana makapaghintay ka pa sa aking pagaling. Pinipilit ko ang aking sarili na gumaling na para sa iyo. Para masukulan ko ang pag-aalaga mo sa akin. Mahal na mahal kita asawa ko. Sabi ko sa kanya ngunit hindi niya narinig. Ayan mabango na ang asawa ko. Masiglang sabi pa ni Carlito sabay halik sa aking labi. Isamis na kita ha Agatha. Sana gumaling ka na. Dahil nahihirapan na rin ako kapag nakikita kita sa kalagayan mong ganyan. Sana ako na lang ang nasa kalagayan mo ngayon, Agatha. Sana ako na lang. Pahay ni Carlito na bumabaha ang kanyang mga luha. Carlito, mabuti nang ako ni kaganito dahil baka hindi ko kakayanin kung ikaw ang makikita ko sa ganitong kalagayan. Tugon ko naman sabay patak ng aking mga luha. Aalis na ako, Agatha. Pangako uuwi ako ng maaga mamaya. I love you asawa ko. At tumalik siya sa aking labi. Bago pa man siya lumabas sa aming kwarto ay tinawag muna niya si Eliza at patakbo naman itong lumapit. Eliza, ang asawa ko alagaan mong mabuti ha. Pakainin mo sa tamang oras. Bini ni Carlito sa kanya. Opo sir, huwag po kayo mag-alala at ako na pong bahala kay ma'am. Nakangiti namang sagot niya. Sige, salamat, aalis na ako. Mag-ingat po kayo sir. Paalala ni Eliza at ako naman ay nakaramdam ng selos. Dahil sa kanya pang aakit sa aking asawa. Hanggang sa makalis na si Carlito at si Eliza naman umupo sa maliit na sala at nanood ng telebisyon. Ay, nakakabagot naman dito. Ano kaya magandang gawin? Tanong ni Eliza sa kanyang sarili at tumayo to. Sabay nagtungo sa aking cabinet. Malaya siya naghahalongkat sa aking mga kagamitan. Ay wow! Ang ganda naman nito. Anya sabay kuha niya sa aking damit at kanya tong isinuot. Nag-selfie pa siya sa harap ng malaking salamin at nag-ikot-ikot pa to. Ambisyosang babae to ha. Hubarin mo yung damit ko. Ngunit useless ang aking galit at sigaw dahil hindi rin yan ako naririnig. Hi guys! Look at my pasyente. O diba? Ang ganda namin. Ang lukaret ay nagawa pang mag-video at isali ako sa kanyang pagiging filinggera. Biglang tumanog ang kanyang phone at dali-dali niya itong tiningnan. Oh my God! Tumatawag ang aking asawa. Sabi ni Eliza agad sinagot. Hello sir? Okay naman po sir. Yes sir, okay po sir. Bye. At kinansela na ni Carlito ang tawag. I love you. Anya kahit wala na siyang kausap. Hayop ka talaga. Bulyo ko naman. Lumabas si Eliza sa kwarto bandaang 11:00 at pumalik ito sa 1:00 na. Dapat siya ay 10:00 pa lang inapalitan na ako ng diaper at sunod ay 1:00 na naman. Tinis kong init ng diaper dahil puno na to sa ihi at may dumi pa. Wala akong magagawa. Hindi ako makapagreklamo kaya tiniis ko ang lahat. Ay, ang baho mo naman. Tumagilid ka nga. Bisit, bibigyan pa ako ng malaking trabaho. Galit niyang sabi at kung makasigaw sa akin ay parang hindi niya amo. Biglang lumaki ang aking mga mata dahil sa aking pagkagulat na bigla niyang sapakin ang aking hita. Tagilid! Bisit! Bulyon na naman niya sa akin. Nabigla ako sa kanyang ginagawang pananakit. Pero ano ang aking magagawa? Wala akong kalaban-laban kaya idinaan ko na lang sa pagluha. Humanda ka sa akin kapag gagaling ako dahil gagawin ko rin ito sa mukha mo. Pipi kong banta sa kanya. Kinahaponan ay dumating ang aking asawa.
Nang matanong ni Eliza na papasok na si Carlito ay dali-dali niyang hinawakan ang aking binti at bahagya niyang binamasahe. Good, salamat Eliza ha. Puri ng aking asawa. Ay, dumating na pala kayo sir. Pagap niyang sabi. Salamat sa pag-aasikaso mo sa aking asawa Eliza. Nakangiting sabi nito. Welcome sir, ginagawa ko lang ang aking obligasyon. Aniya. Sige na magpahinga ka na at salamat. Anya sa babae. Okay sir. Baka may kailangan po kayo sir? Anya na may kasamang papansin. Wala na Eliza? Tugon ng aking asawa. Nang makalabas na si Eliza ay agad isinara ni Carlito ang pinto. Agatha, flowers for you. Sabi ni Carlito sabay pakita niya sa akin ng 3 rosas at pinatong niya to sa aking dibdib. Sabay bukas niya ng kanyang phone at pinatugtog ang paborito naming kanta. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Napaluha ako sa ginawa ni Carlito dahil hindi pa rin niya nakakalimutan ang mga bagay na lagi niyang ginagawa sa akin noon. Alam mo Agatha, kahit kailan hindi mawawala ang pagmamahal ko sa iyo. Kahit minsan nakakaramdam ako ng init sa aking katawan, pilit ko itong pinipigilan sapagkat ayaw ko magkasala sa iyo. I will be here and you can cry on my shoulder. When the mirror tells us we're older, I will hold you. I will be here to watch you grow in beauty and tell you all the things you are to me. I will be here. Sana gumaling ka na asawa ko para muli nating magawa ang mga masasayang araw. Bulong ni Carlito sabay punas niya sa kanyang mga luha.